Magandang araw, this is JM Desus at welcome sa Season 2 ng Spotlight. Ayan, palakpakan naman! At sa ating unang episode, makakausap natin, makikilala natin ang reigning Mutsa ning Magalang 2025. Sige, magpakilala ka muna. So, good morning everyone. I am Ercy Chongson, 21 years old, your newly crowned Miss Magalang 2025. Ayan! And I am JM Desus, 20-something ng CLTV. Ayan, Ercy, nag-usap tayo before tayo mag-start and Yes. nag-start kang mag-pageant, sumali sa pageant, 14 years old. Yes po. So usually yung mga 14 years old nakakilala ko nung mga panahon namin, may sipon pa, na yung hindi pa marunong manamit. So, iba talaga yung generation before. Ngayon, yung mga 14 years old, nagpa-pageant na. So, paano ka pumasok? Ito ba ay sariling desisyon mo? Ito ba ay, kumbaga, desisyon ng handler mo? Kasi usually, ang mga nakikita lang silang bumibili ng suka or nagtutusok-tusok ng kwek-kwek. Ginagawa silang beauty queen. Ikaw ba, it's your personal choice or decision na mag-pageant ka? Yes sir, sabi mo nga, usually yung mga handlers or mga Becky sa mga barangay natin, yung mga, in a way, nakaka-discover. But as for me po, ako yung mismong nag-initiate to go to the industry kasi I was inspired po sa mga napapanood ko kasi I'm a pageant fan po eh. Sinong idol mo? Beauty queen. Pia Wurtzbach. Pia Wurtzbach. Definitely, siya yung ating Yes. third Miss Universe na yun yung unexpected na kasi sinasabi nila na si Catriona is an easy win for the Philippines. Pero sige, continue with your journey. Ayun sir, napapanood ko lang siya before tapos I was inspired nga. Tapos dun ko ngayon na realize yung power ng pageantry sa mga young women katulad ko before. So, yun po, I was the one who initiate that. And then, sumali po ako in my barangay that same year. So, nag-start ka with the barangay, tapos syempre nag-compete ka rin sa other pageants. Ano yung mga, kumbaga, saan ka nahirapan? Ano yung mga challenges na pinagdaanan mo? Kasi lahat naman ng, kumbaga, pinapasok natin na journey sa buhay natin, may mga talagang semplang, may mga challenges. For you, ano yung mga yon? There are two things po. First, syempre, yung mga ibang tao kasi hindi naman lahat, you're not everyone's cup of tea, sabi nga nila. So, they have their own bets, ganyan, standard. So, yun yung isa sa mga naging challenge ko. And then, after that is myself. Kasi, others can't affect you if sa sarili mo, strong yung foundation mo. So, yun po yung naging challenges ko din sa sarili ko. So, I have to build my confidence, ganyan. And practice makes perfect, sabi nga nila. So, ayun po. Yun nga, sabi nga nila kasi, ang matindi mong makakalaban, ito kahit sa mga ibang contest na is yung sarili mo, Yes, di ba? po. Kahit sabihin natin na nag-prepare ka ng maayos, pero pag dumating na yung mismong competition, nagkaroon ka ng doubts, naguho yung confidence level mo, medyo mahirap ito. Yes, po. So ngayon naman, you're a 21-year-old student na nag-aaral ng tourism sa Don Honorio State University na ngayon ay Pampanga State University. Bakit ba tourism ang napili mo? Ito ba may kinalaman dito sa iyong pageantry journey or talagang may passion ka lang talaga na kumbaga iangat yung turismo? May kumbaga ito ba ay gusto mo rin na ipakita kung gaano kaganda ang ating probinsya? Yes, sir. Actually, yung first choice ko po is law. And then I object. yes. And then yun po through pageantry din siya in a way kasi dun ko nalaman yung importance ng tourism na hindi lang siya about sa mga places, ganyan, but in a more intimate and deeper level. So, gusto kong malaman kung paano nag-work yung tourism industry in the Philippines, not just by being a flight attendant, ganyan, but in a deeper way po. Okay. So, ayan, kumakatok po tayo sa puso ng mga Department of Tourism. Hindi, ito. Para sa lahat po na hindi nakakaalam, si Ercy po ay nag-compete na sa Butsaning Kapampangan several years ago. Yes. So, kumusta yung journey mo na yon? Kasi, nag-usap na po
po kami bago tayo mag-start dito sa ating podcast na ito ay appointed ka. Yes. So kumbaga, na-handpick ka to represent the municipality of Magalang sa Butsaning, Kapampangan. Ang Butsaning Kapampangan po ay yun po ang ating provincial pageant Yes na po. talagang legit dito sa ating province. So how's the preparation nung first time mong sumabak sa MNK? Kasi hindi na lang to basta-basta. You're Yes bringing the po. name and the pride of the Magalang people and yung kumbaga sa LGU nyo din. Yes, nangyari po kasi siya year 2022. Mm. Tapos, actually, kakagaling ko lang din po nun mag-compete sa It's Showtime, which is yung Tawag na segment. tanghalan. Hindi ba? Ano din po siya, pageant. Okay. It's called Sexy Babe po. And then, yung local government unit ng Magalang is nag-post siya looking for their candidate for this year's ganyan, Miss Magalang or their representative in the Mutyaning Kapampangan. So, nangyari po siya closed door. We did everything po, swimsuit, gown, and question and answer, madaming question and answers. Tapos, ayun po, I was selected by the LGU and then I competed po. Back then, I was just 18 years old. And then, ayun po, I think iba pa rin kasi kapag nag-compete ka talaga ng pageant. Kasi back then, I missed the sisterhood, yung process, yung momentum ba na sinasabi. And then, ayun po, nung nag-compete ako sa Mutyaning Kapampangan, it was challenging kasi yung mga batch is very strong. And then I was young. I think I was the youngest. Sinasabi nila, puksaan talaga Yes yung po. year na yun. Kasi nagbabalik, yun yung after ng pandemic, Yes na po. talaga nagpadala na talaga, pinakamagaganda talagang sabi ko, bahala na kayo dyan. Puksaan. Oo. Tapos, ayun sir, it was challenging po kasi I was young. Tapos, talagang veterans na yung mga candidates. Although, I did everything naman po, the trainings and my best. But then, sabi nga nila, everyone has their own right divine timing. And I think back then po, it's not yet my time. And so, after that, 3 years after, I came back and yes, right now po, I'm So, ready. nag-compete ka sa Mutyaning Magalang. Yes So, po. kumusta yung pagbabalik mo? Siyempre, for me lang, may extra pressure eh. Yes Kasi po. ni-represent mo na handpick ka 3 years ago. So, nagbalik ka ngayon, nagko-compete ka, di ba? Bleep nyo na lang yon, di ba? Paano kung hindi ako manalo? Paano kung hindi ako yung mapili, di ba? So, may ganong instance pa. Yes po. And ayun sir, babalik po tayo dun sa challenges which is myself. May pressure po talaga kasi galing na ako sa Mutyaning Kapampangan and so they expected na I know the drill, ganyan. But then I think po each time is new, parang lahat naman bago sa panahon. But then yun po yung pressure na yon or yung challenge na yon, in-overcome ko siya by surrounding myself to those people who believe in me. Ayun po, my team, my family, my friends. Kaya, ayun po. Kasi ang Magalang is, meron silang streak ngayon sa MNK. Pumapasok po. talaga sila eh. So ngayon, punta naman tayo dun sa preparation mo for the Mutyaning Kapampangan. So paano yung magiging atake mo this time? Kasi yung unang pagsabak mo is 18 years old ka pa lang. Yes. Ang daming nangyari sa 3 taon, guys. Yes. So ang dami niyang natutunan, ang dami niyang kumbaga learning experience na naranasan. So ngayon, ano yung magiging atake mo for MNK ko? So yan, sa lahat ng mga makakalaban mo. Ayun sir, yung mga experiences ko back from 3 years ago up until now, yun yung babaunin ko. And I think naman na I'm ready kasi I am supported by by the government unit of Magalang. And may mga tumutulong din po for collaboration and sponsorship. And so, ayun po. And yung atake this time is, syempre, bago kasi in terms of styling, in the Q&A, ganyan po, and then ramp, talagang pinag-iigihan Mas po. fierce ba Yes or po. mas sweet girl tayo this year? Mas fierce. Mas fierce. Kasi para sa lahat po na hindi nakakaalam, may mga pageants kasi na
binabagayan. Yes. So itong MNK talagang fierce talaga. May Yes. mga pageants na kailangan pa-sweet ka lang, may mga pageants na modelesque, may pageants na talagang super talino, may mga ganong pageants, Yes. 'di ba? So ito naman punta tayo sa advocacy kasi lahat naman ng beauty queens may advocacy and yung advocacy mo is education. Yes, education. So, bakit education na napili mo na advocacy? Bilang isa ka bang estudyante? Or meron ka bang na-experience before na you wanted to shed bigyan ng linaw tungkol sa edukasyon? Ever since I started my pageant journey po, talagang education na yung ina-advocate ko kasi it was very personal to me. I am a breadwinner po in my family and I was the first in my family who stepped in college. Tapos I sustain myself po, my education. And so very personal siya kasi I think no matter what your circumstances in life, pag ginawan mo ng paraan para sa education mo, I think magagawan mo siya ng paraan and then you will excel in everything that you do. Kasi here po sa Philippines, I know education is really a must for success po. Kasi sinasabi nga nila na the children are our future, di ba? Yes. Teach them well and let them lead the way. Sabi nga ni ate mo with this one. So ngayon, maganda kasi yung advocacy na education, lalo na ikaw nag-aaral ka pa. And nakikita mo talaga doon sa point of view mo no, gaano kalala at gaano ka-importante yung edukasyon. Yes. So ngayon, kung bibigyan ka ng pagkakataon na kausapin lahat ng kabataan na kumbaga ito sa advocacy mo pa rin na ayaw na yung mag-aral di ba? Kumbaga pwede na kaming kumita online, pwede na kaming maging kumbaga magtrabaho ng hindi nag-aaral kasi madami na tayong options ngayon Yes. Ako wala naman po ako sinasabi na hindi ka okay magtrabaho online. Well, definitely lahat ng trabaho ay okay lang. Yes. Pero syempre ang edukasyon iba pa din, 'di ba? Yes, So anong masasabi mo sa kanila? I know po na ngayon is very accessible na kumita ng pera, ganyan. Pero I think they must also remind themselves na it is a fulfillment po. Not only to themselves but also to their parents, to their family. Kaya ayun po. And then iba pa rin nga, sabi mo nga sir, na may diploma dito sa Pilipinas. Kasi in terms of super kasi ng panahon ngayon, 'di ba? Parang unstable. Yun yung isa sa mga magiging foundation mo for you to fulfill what you want to do in your life po. Eto, gusto ko din malaman. If ever na hindi ka beauty queen ngayon at hindi ka tourism student, ano ang sa tingin mong ginagawa mo? Back then po kasi I was a softball player. I'm an athlete. Yes okay. po. From elementary up until high school po. I experience competing in Claraa, palarong pambansa, ganyan po. So, if I'm not a beauty queen, I think I'm an athlete po. Gaano kahalaga or gaano kaganda yung, kumbaga nagko-complement yung pagiging athlete mo dito sa pagiging beauty queen? Kasi sinasabi nila, yung endurance tsaka yung stamina sobrang halaga dito Yes. sa pageantry. So, for you ba, naging, kumbaga, magandang bagay yon na athlete ka din at the same time? Yes, sir, kasi yung pageant is very exhausting siya, not only mentally but also physically. So you have to have physicalities na talagang strong. So yun yung I think one of my advantage din kasi back then yung training sa sports is very hard. And so nai-implement ko siya during the pageant po. Yes. Ngayon, syempre, puntahan naman natin na lahat ng tao ay may basher sa pag-usapan natin kanina. Yes. Lahat meron iba't ibang gustong manalo. Lahat may, kumbaga, nagagandahan sa isang babae pero sa isa hindi. Kasi beauty is subjective, sabi nila. So, for you, paano mo tinitake yun? Kasi, syempre, visible ka sa online world. So, nakikita nila, isa-search na nila yung pangalan mo, agad lilitaw yung mga pictures mo, lalo na alam nila na ikaw yung reigning Mutsaning Magalang 2025. Paano mo tinitake yung, kumbaga, pangit na comments regarding sa'yo or yung mga pambabash nila? As a beauty queen po kasi, you have to prepare yourself for that kasi you're a public figure and you put yourself in a position to be judged. But I take it po as a constructive criticism wherein I take it as for me to grow and kasi meron
po tayong mga blind spots na tinatawag nila na hindi natin nakikita sa sarili natin wherein others can see that for us. And then, tinitake ko po siya as constructive criticism. At the same time, pinipili ko yung mga comments na mag-a-affect sa akin and yung comments na ilalabas ko sa kabilang tenga. And so, I think po, one way to combat that is to surround yourself again with people who believed in you po. Okay. Tatanong kita ngayon, ready ka na ba for the Mutsaning Kapampangan sa December? Yes. Siyempre, ang preparation natin medyo mahaba-haba. Yes. Pero siyempre, kailangan wala tayong oras na sasayangin. We need to prepare yung pasarela, yung personality development natin, and siyempre yung Q&A. Yes. Diba? So ngayon, bibigyan kita ng chance para just to end this, para pasalamatan lahat ng supporters, yung kabaragbag mo na team, na at saka yung mga kapamilya mo, if meron ka bang mga kaibigan o yung kaibigan. Sige, I'll give you an opportunity to thank everyone para sa lahat ng suporta na ipinakita nila sa'yo. Sige. So first po, of course, my family, my parents, and my siblings, also my relatives who are right here. And super thank you po for always believing in me and know that everything that I do is all for you. And then, I am also thanking my team who is always there for me. Lalo na kapag yung mga time na kailangan ko ng help, ganyan po, nandyan sila palagi. My handler, James Carlo Garcia, Rex Micael Francisco, and all of my team, hindi ko na kayo maiisa-isa kasi sobrang dami. So know that I appreciate you all and I see everything that you do for me. And yes, I love you all po. Ayan, sige. And then, yun po. Sa season 1 kasi ng Spotlight, kumbaga, pinapakausap ko ang mga guests ko dun sa batang version nila. Ngayon, papalitan natin. Kung ikaw kakausapin mo yung future self mo, ano yung magiging mensahe mo sa kanya? Baligtad. I am doing everything right now for you to be stable and become the best version of yourself, the woman that you are meant to be. And so, you're doing great, sasabihin ko sa kanya, because you have endured everything just to be there. And you deserve that spot. And so, continue to go on and keep shining. And always remember to humble yourself and look back kung saan ka nanggaling. Okay, thank you so much, Miss Ercy Tiong. So, palakpakan naman natin. Mutsaning Magalang 2025. Ayan, ito po ang ating unang episode at sama-sama po tayo. Panoorin po natin ang mga susunod pang episode ng Spotlight with JM Desu sa ating Facebook, YouTube at syempre sa ating Free TV Channel 36 at sa ating 39 cable partners. Ay, maraming salamat. Thank you so Mutsaning much, Magalang sir. 2025. At tandaan, everyone deserves the spotlight.